Nako, heto na mga kaubayan, bumaliktad na. Big good news, Palasyo may malaking pasabog kay BP Sara. BBM nilaglag na si Romualdez sa Luestro Karma na. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. At eto, Vice President Sara Duterte mga kaubayan, nako ha, grabe. O ito po ang mangyayari mga kaubayan, salin bank accounts ni BP Sara sisilipin sa April 22 hearing. Ayan na mga kaubayan, ha, sisilipin ang salin or bank account ni BP Sara mga kaubayan ng Committee on Justice ng House of Representatives mga kabayan. Eh ang tanong nga dito mga karibin natin, yung mga salin din ba? O, yung mga salin din ba mga kabayan ng mga nag-iimbestiga kay BP Sara ay naglabas na ba sila ng kanilang salin? Gaano kaya kalilinis itong mga hinayupak na mga nag-iimbestiga kay BP Sara dyan po sa Committee on Injustice, lalo na po itong si Luestro, si Chua, di ba? Yan po mga kilala po natin yan mga kabayan, pero mga kilalang mga politiko na hindi rin naman naglalabas ng kanilang mga salin. Pero pagdating po kay BP Sara ay grabe. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan mga karibin natin. Sabi po dito ni Elvira, silipin ang lahat, pati ang sulod ng maleta. Ayan, pati daw yung laman ng maleta, silipin na. Diba? Sabi po dito ni Brad, imbis silipin nyo yung kalagayan ng mga mamamayan apektado sa krisis ngayon, puro kayo pamumulitika. Ayan na mga kabayan. Sabi naman po dito ni Krisha, grabe, sa hindi maipaliwanag, ayan na. Diyan na magkakaalaman, excited na ang taong bayan, ba? Kayo lang ang excited, no? Kayo lang pong excited patungkol dyan. Unfair nga no? Napaka-unfair po talaga kasi itong mga nagpapalabas, gustong magpalabas ng salin ni BP Sara, sila mismo mga kabayan hindi naglalabas, di ba? Hindi nga sila na ino-audit ng COA. Buti pa nga si BP Sara, ino-audit ng COA mga kabayan no? Ito pa po, sabi po dito ni Mac Antonio, paggaling sa nakaw, hindi yan iba bangko, iba dyan nasa bahay naka-safety. Aba, may idea si Mac Antonio, good, wala lang ligtas. Aba, maraming mga ligtas. Yung bilyon-bilyon ayaw silipin pero yung 100 million ay candy. Sinisilip. Ayan, sinisilip daw mga kaubayan. O nga no? By trililing ulit ang galawan na Microsoft Word. O nga eto, sigurado tayo dito na galing na naman yan kay Trillanes mga kaubayan kasi si Trillanes lang naman ang may mga ganyang bank account na yan tingnan nyo itong komento ni Tom Green. Ayan mga kaubayan ito po yung pagmumuka ni Luestro. Pag nailabas po yung bank account mga kaubayan. Sabi naman po ni Eileen, syempre, tataas ang savings niyan kasi nagtatrabaho. Kami nga na mahirap lang, minimum sahod nakakapag-savings sana masilip din yung record ng flood control project sa lahat ng bank account ng mga kurakot. Ayan. No? Totoo naman. Yeah. Pagdating po sa mga sangkot ng flood control, di ba? Freeze po yung account ng mga hinayupak mga kaubayan. Pero ngayon last month yata yun mga kaubayan nabalitaan po natin na unfreeze na po yung mga asset no ng mga sangkot sa flood control scandal, kaya malaya na naman po silang makakapag-nakaw. Nako po. Ayan mga kaubayan, isa po ito mga kaubayan sa ginagawa ng gobyerno ngayon, no? Pero eto, mayroon din po isa mga kaubayan. Baga,
yung speech, sabi ko na nga ba, paiimbestigahan ni Anticler. Ito po mga kababayan, si Mayor Baste Duterte mga kababayan, paiimbestigahan. Ayan O, NBI iimbestigahan ang ulo ni Marcos remark ni Mayor Baste Duterte. Ayan na mga kababayan, Baste Duterte. Iimbestigahan ng NBI dahil po doon sa kanilang ulo remarks. Ito po ang kabuuan ng balita yan sa The Political Outlook. Ayan siniyasat ng National Bureau of Investigation ang naging pahayag ni kamakailan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan umano'y binanggit nito ang kailangan lang nila ay ulo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan na. Ito naman pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi ko na paiimbestigahan niya ni Anticler ng palasyo mga kababayan. So, hindi ko alam kung tama pa ba itong mga ginagawa nila mga karabyan natin. Kasi pagdating po sa Duterte, ang bilis-bilis pong umaksyon, di ba? Pero, pagdating po dito sa kay Saldico, di ba? Sa mga tinuturing nating mastermind, wala po silang ginagawa. Sa bagay, isa po sila mga kababayan sa mastermind. Ito pong naging komento ni Bisaya Tulosa. Bisaya nga kasi si Baste, hindi makahanap ng exact word para sa gusto niyang iparating sa tao. Hindi yung iniisip ng iba ang gusto niyang iparating. Correct. Ano lang yun hyperbole lang yun mga kababayan. Ito, automatic din ng NBI pero ang 18 Marines, grabe talaga. Mga bayad talaga yata lahat. Aray ko po. Di ba? Natatawa lang si John Del, walang binanggit anong klaseng ulo. Maraming kahulugan iba pag sa Bisaya. Ayan. Lagi na lang ganyan ginagawa ng gobyerno. Nakabantay sa mga pwedeng gamitin laban sa mga Duterte at mga sumusuporta sa mga ito. Kawawa ang bansa. Correct ka. Kaya nga, sabi ko nga nina mga kababayan, pagdating talaga sa Duterte, napakabilis pong umaksyon ng gobyernong ito. Pero pagdating po dito sa 18 Marines, ngayon eto nga di ba, busy po sila mga kababayan ngayon sa impeachment ni BP Sara, pero pag umuwi ba dito sa Saldico, may plano na ba sila? Mukhang wala pa yata silang plano sabi po dito ni Summer Sky, Agoy, Olo, head is a noun. Wala naman sinabing na verb or adverb para masabi mong inciting to sedition. Ayan Sabi saya ang ulo represent the entire person. Sa sinabi ni Mayor Baste, isa lang ang kinakahanglan. Ang ulo ni BBM, meaning magpakita siya physically and address about his health, oil crisis, political corruption issues, and most importantly, solution sa gutom na masang Pilipino. Ayan Pilipino. Sila na lahat, pati mga tao sa Davao, imbestigahan nyo na. Correct. Yung lahat na pumalakpak kay Mayor Baste nang sinabi niya yon. Actually, maraming pumalakpak Hindi lang doon sa physical, sa virtually, marami pong nanood at pumalakpak rin mga kababayan. Dahil yun po talaga ang gustong-gusto ng taong bayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin pagdating po dito kay Mayor Baste na gustong paimbestigahan sa NBI? Ang dahilan po ay ang pagsabi lang na ulo ni Marcos. Ang kailangan, ibig sabihin magpakita ka. President Bongbong Marcos Jr. at gawin mo ang trabaho. Yan mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre, eto, pasalahan na po natin ang video ito. Pasok Breaking news, Romualdez at Marcos naglaglagan na. Naku po! Mga banateros, nagkaloko-loko na. So yan mga kababayan, diretso na po tayo dito sa balita.
Eto, pasok. yan. O, pakinggan na ho natin, ha? Itinanggi ng Malacanang at ni Senadora Amy Marcos ang umano'y Nako. Marcos-Duterte Term Sharing Agreement na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Bumwelta rin ang palasyo sa sinabi ng bise na pumalya ang gobyernong tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng oil prices. Nakatutok si Ivan Mayrina. You swear to tell the truth? Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice Paano kaya nagulat si Marcos? Alam ko kung paano. Alam mo paano? Nagulat siya. Nag-jumping jack siya. Ganun siya nagulat. Ayop niya. Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan. So, inaamin mo, sinungaling si Madriaga. Balubaluktot na script niyo. Gani-gani rin na, oh. Oh, gani-gani rin na. Tangina. Parang mo na sinabing, sinungaling yan si Madriaga. Di ba? So, alin pa sa mga sinabi ni Madriaga ng kasinungalingan? Tangina, ang tanga. Ay, sorry. Sorry naman, pasensya na. Huwag na daw ako magmura, sabi ng tatay ko. Sorry naman. Yung tanga, hindi mura yun. Di ba? Kasi ang tanga nila, ang tanga-tanga po nila. Sobrang tanga nila. Ngayon, paano ninyo babawiin yan? Magkaiba kayo ng kwento. So ngayon, sinungaling talaga si Madriaga. At tatapusan ng termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Ganun. Nagulat Hindi ako. po ganun ang Pangulo. Person din ang kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Ramil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Giit niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi So yan mga kababayan, talagang napakapalpak talaga nitong Madriagang ito, no? Tapos ipapasa na nila sa Senado, di ba? O ilang investigation na lang ipapasa na po nila sa Senado. Eh paano ba yan? Diyan pa nga lang sa inyo, o ganyan na mga witness ninyo. Di ba nakakahiya po mga sinungaling mga kababayan, lalo na si Trillanes. No, ipinagmalaki pa. Opo, ipinagmalaki pa ni ito si Abante, si Trillanes mga kababayan na diba? Mayroon pong daw mga bank accounts. Nako. Ngayon pa lang nakikita na po natin na wala talagang patutunguhan to. Sayang lang pong oras. Dapat magtrabaho na kayo. Kayong House of Representative, magbago na kayo. Magtrabaho na kayo. Asikasuhin nyo tuloy yung flood control scam na yan, di ba? Uuwi na daw si Saldico mga kaubayan. nakatawa naman walang tatandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit ang term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term. Ang pagiging Pangulo para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam. Patay kayo dyan. Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidatong PDP laban. Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21, nabuo ang BBM Sara Tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano Nako po ba po. ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi Sarap murahin. Hindi ka ko na mamura. Buti hindi ko namura. So si Claire Castro ngayon ang may alam mga kababayan sa mga pangyayari.
No, nandun ba siya nung magkita-kita si President Bongbong Marcos Jr., si Senator Aimee at si BP Sara? Nandun ba siya, mga kababayan? Ba? Ang galing mo talaga, Castro. Ito, magsisinungaling na naman to ngayon. Sandali, mumurahin ko lang ha. Sandali lang. Hindi na ako magmamay. At least di nyo narinig. Nako. Hulaan ninyo kung ano yung sinabi ko. Sige nga, hulaan nyo. Kasi, ano daw ba alam ni Senator Aimee? Wala ka pa nga nun eh. Sila nag-uusap. Ngayon sasali ka, tapos sasabihin mo, anong alam niya? Grabe, tama nito ni Claire Castro. Hindi siya kasali, hindi siya kamag-anak, hindi siya part ng team. Bagong salta ka lang, as if nagmamagaling ka na ngayon na ikaw ang may alam. Sorry ah. Ayan ha, hindi na ako nagbumura ha. Hindi na ako nagbumura. Okay? Wala na kayong naririnig na mura. Okay, okay? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung anong katotohanan at kung anong kasinungalingan. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinaubaya na ito ng palasyo sa NBI. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan, natugunan ang pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit anya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself. Huwag ka na, mag-i-English ka pa, mali-mali nga English mo. Ang sakit sa ulo nito ka. Alam mo, akala ko nun si Leni Robredo na ang pinakatang. May dumaig pa pala kay Leni Robredo. English ka pa, quote ka pa ng quote eh. Yung ang interview mo na mali-maling English eh. Hindi ko alam paano ka naging abogado. Kasi Ay nako, bumira na naman po si Claire Castro, mga kababayan, no? So ayan, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Wag na po natin tapusin yung statement yung pahayag ni Castro. Mababad trip lang kayo, mga kababayan. Yan, mga karib natin. Maraming salamat po.